Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi niya, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Amen? So tayo, mga kapatid, lahat ng yung verses na sasabihin ko, para sa atin. Hindi po yan para sa ibang tao, para po sa bawat isa sa atin. Tayong mga nakakilala, ang pinapatungkulan ng salitang yan. Sabi niya, "Be diligent to present yourself approved to God." Tayo ba pa nagpipresent ng ating sarili sa Panginoon? Ay sa tingin mo, lalagyan ka ng check ng Panginoon? Examinin natin ang ating sarili. Totally ba? Pag tayo ay nagpresent sa ating Panginoon, tayo ba ay lalagyan ng check? Amen? Lalagyan ba ng Panginoon ng check ang bawat area ng buhay natin? Hindi kaya may check, may X, may check, may X. Hindi po ang pagpipresent ng buhay natin isang malaking check para sa Panginoon. Hindi yan half check, hindi lang ilang check kasi sasabihin nyo, pag yan tinotal lang Panginoon, right minus wrong pa, hindi kulang ka pa. Diba? Hindi ka ganun ka fully surrender sa ating Panginoon. Amen? Open din natin ang ating Bible sa Micah 6:8. Sabi niya, "He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require? What does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." Amen? Ang daming verses na nagsasabi sa atin kung paano natin dapat ipamuhay ang pagiging Kristiyano. Kung paano dapat natin i-present yung ating sarili sa ating Panginoon. Di ba? Sabi niya dito, ano ang i-require ng Panginoon sa iyo? To do justly. Hindi ka dapat nang lalamang. Dapat just ka, kagaya ng ating Diyos. He is just. And to love mercy. Ang tema ng ating Pope sa pagdating ay mercy and compassion. Diba? So, amen, dapat tayo, merciful tayo. Hindi yung nanghihingi ka ng habag, pero ikaw hindi ka naman mapaghabag sa iyong kapwa. Amen? Paano ka bibigyan ng Panginoon ng habag, kung ikaw mismo walang habag sa iyong asawa, walang habag sa iyong anak, wala kang habag sa iyong kapwa. Mayroon lang kakatok sa salamin ng kotse mo, sobra kang sungit. Baka mamaya may tinapay kayo dyan, ibigay mo. Wag na po tayo magbibigay ng pera, tinapay lang, huhuling kayo ng pulis. Bawal lang na po maglimos. So, bigyan nyo ng tinapay. And to walk humbly with your God. Lumakad tayo ng may kababaan para sa ating Panginoon. Hindi natin kailangang sasabihin nga, ang kababaan loob daw ay yung lagi nagpapatalo, lagi kang nagpapaapi. Hindi po. Kailanman ang anak ng Diyos hindi dapat api. Tayo lang ay lalakad ng may kababaan. Dapat hindi tayo proud. Lumakad tayo ng may kababaan ng loob. Kasi sa pamamagitan ng kababaang loob, doon tayo makikilala na may Diyos na namumuhay sa atin. Pag ikaw ay mayabang, sa tingin nyo ba makakapag-inspire ka ng mga kaibigan mo dahil sa sobrang mayaman ka nga, pinagpala ka ng Diyos, pero kung ikaw ay mayabang, sa tingin nyo makakapag-inspire ka sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kaibigan? Hindi po. Ang pinaka-importante, mayroon ka laging kababaang loob. Kahit anong estado na ng buhay meron ka ngayon, dahil sa sobra kinang pinagpala ng Diyos, dapat hindi pa rin nawawala yung pagiging mababa ang loob. Amen? Amen. So yan po yung mga sinasabi na sa atin ng ating Panginoon para kung ano yung ating dapat maging kalagayan sa pagiging isang Kristiyano. So the first step in fulfilling the mandate is to submit to God's rule. Amen. Sabi nga ni Apostol Pablo, "I submit myself totally to God. There ought to be a complete transformation in my life." Tayo ba, mga kapatid? Paano tayo? Tayo ba talaga ay totally nag-submit ng ating buhay nung tayo ay naging born again? Binigay ba natin lahat ang meron tayo sa ating Panginoon buhat nung tayo nakakilala? Yun ang malaking question sa buhay natin. Minsan meron tayo hinuhold. Paano natin masasabing hindi tayo fully surrender? Pag may mga air sa buhay natin na hindi natin sinasangguni sa Panginoon, hinahayaan natin tayo lang. Dahil kaya nyo, dahil maliit lang na bagay, kaya nyo na to, hindi nyo sasangguni sa ating Panginoon. Alam nyo, ang gusto ng Panginoon ay para tayong bata, yung totally dependent unto Him. Kasi gusto niya yung ganun tayo, yung casual lang na, kagaya ng anak na isang maliit na bata,
na lahat ng bagay, itatanong muna sa nanay, itatanong muna sa tatay, mag-a-ask muna ng permission, kung anong maliit na bagay na hingin, lagi nasa nanay at nasa tatay. Ganun po ang gustong attitude ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi mga area na pag kaya mo lang, madali lang yung isang bagay, hindi muna isasangguni ang ating Diyos. Kaya minsan, mayroon tayong mga decision na palpak. Amen? May mga decision sa buhay natin na pinag-pray mo, pero hindi mo hinintay ang kasagutan sa iyo ng Diyos, nag-go on ka lang, hindi mo nadinig na hindi ka dapat pumunta sa ganung lugar o gawin itong ganitong bagay. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga palpak na decision kasi hindi natin hinihintay at hindi natin sinasangguni ang kasagutan ng ating Panginoon. Amen? So, napaka hirap sa isang Kristiyano na sabihin, fully surrender siya kung may mga areas sa buhay niya na hindi naman talaga totally sinusurrender niya sa ating Panginoon. Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Diba? Kung tayo na kay Kristo, wala na yung dating tayo. Wala na yung mga dating gawin nyo. Dating gawin na ikaw ay mahilig sa chismis, dating gawin na ikaw ay umiinom, dating gawin na ikaw ay nagchichit, dating gawin na ikaw ay nangungupit, dating gawin na ikaw ay naninira ng kapwa. Iba na po nung tayo nakakilala, totally kinalimutan ng Diyos kung sino ka noon. Kaya dapat panghawakan natin sa buhay natin kung ano ka ngayon sa mata ni Kristo. Na ikaw ay isang taong righteous because of Him. You are righteous, you are loved, you are favored, you are blessed, you are pure in the eyes of God. Amen? Yung mga blemishes na yan, wala. Kaya, mga kapatid, kung tatanggapin natin yan sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng question. Ay, hindi ko yan kaya kasi hindi naman ako magaling. Hindi naman ako kagaya nila na magaling magsalita. Ano lang ako wala akong napag-aralan, ganito lang tinapos ko. At saka wala akong, parang wala akong sa pagsasalita sa mga tao. Mga kapatid, lahat tayo binigyan ng kanya-kanyang talento. At lahat ng ating kakulangan, ang Diyos ang nagpupuno. Kaya sabi nga, tayuan mo lang ang salita ng Diyos. Hindi kanya iiwanan. Siya ang hahawak sa iyo at siya ang magbibigay sa ng tamang salita. Na pagbukas ng iyong bibig, tingnan mo ang salitang lalabas sa iyong bibig. Ang grabe ang dating sa tao makakausap mo. Because inalaw mo ang ating Panginoon na siyang maghari at magmaneho ng buhay mo. Nagpagamit ka. Kaya tayo nagkakaproblema is because agad natin sinasabi, hindi ko kaya. Ayoko niyan, hindi ko kaya. Sa kanila lang yan, hindi po mga kapatid. Tayo ay bagong tao sa mata ng Diyos. Tayo ay bagong nilalang. Wala yung luma natin. Lagi natin ilalagay sa isip na, kahit alam mo mga kapatid, lagi natin napapakinggan yan, pero lagi yang hindi pa nababago sa atin. Lagi natin binabalikan yung nakaraan natin. Na dati ganito ka, na dati ganito ka. Hindi. Ang Diyos nga, hindi alam kung dati kung ano ka. Ang alam ng Diyos kung ano ka ngayon. Amen? Kung ano ang pwede mong gawin sa Kanya ngayon. Dahil naniniwala ang Diyos na ikaw ay may kakayanang gawin, may kakayanang i-fulfill ang mandate niya, ikaw ay nandiyan kaya Kanya tinatawag. Tinawag ka ng Diyos. May appointed time na tinawag ka ng Panginoon. Hindi po aksidente na nandito tayo sa Rema. Hindi aksidente na napunta tayo sa isang Christian church. Tayo po ay may panawagan sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin, may specific call na binagkatiwala sa atin. Nasa sa atin kung hindi natin gagampanan. Amen? Lahat tayo, hindi po ilan lang. Bawat isa sa atin, tinawag ng Diyos para i-fulfill ang mandate. Ang tanging nagiging question is, nag-submit ba tayo sa Panginoon para ma-fulfill yan? Kasi pag mag-fulfill ka ng mandate ng ating Panginoon, you are supposed to be totally surrendered sa ating Diyos. Amen? Sabi niya, once our life has been transformed, then we will have that boldness to step out in faith. Kung tayo talaga totally nag-transform, we have the boldness to share the Word of God. And yung fear na yan, yung mga agam-agam natin sa pag-share, mawawala. Because alam natin, ang focus natin ay ma-share ang salita ng Diyos. Amen? The only one who cannot step out in faith
kung ang buhay niya ay hindi totally surrender sa ating Panginoon. We must be able to stand on the Word and depend it. Dapat meron tayong isang sundalo na kayang tayuan ang salita niya because tinanggap natin ang salita niya. At yung salita na tinanggap natin, nabuhay sa atin. Kaya meron tayong hawak na katotohanan na pwede nating i-share kasi nabuhay sa iyo eh. Kung walang nangyayari sa buhay mo, wala ka sigurong ma-i-share. Pero the fact na may nangyari sa buhay mo, meron kang ma-i-share. Because nangyari yan sa buhay. Yung salitang tinanggap mo nung naging born again ka, nabuhay yan at nagkaroon ng kaganapan. Kaya may mangyayari din pag ikaw ay nag-share. Amen? So, sabi sa aking ginawa dito, kaya lang tayo nahihirapang mag-share is because hindi ba natin alam ang salita ng Diyos? Di ba hindi naman? Alam natin ang salita. Hindi lang natin pinapamuhay. Hindi lang tayo fully submitted sa ating Panginoon. Sabi niya, the word fulfill carries with a number of meanings. Maraming meaning ang fulfill. Complete, accomplish, execute, discharge, realize, carry out, implement, and finish. And the word mandate carries meaning, order, command, directive, instruction, authorization, permission, and go ahead. Ibig sabihin ng fulfilling the mandate, therefore, we must complete or accomplish in order or the command na binigay sa atin. Ang tanong, kanino bang command yung i-fulfill natin? Tayo mga Kristiyano, isa lang ang command ng ating Panginoon. Isa lang pinanggagalingan ng order natin. Diba? Hindi sa ibang tao nanggagaling ang order natin. Ano yung dapat natin i-accomplish? Yan po ay nakasagay sa Matthew 28:19-20. Na yan ay alam ng bawat isa sa atin. Very common, sabi dito, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen, di ba? Although nag-uutos siya, mapapansin nyo mga kapatid, kahit nagbibigay ng order ang ating Panginoon, lagi siyang may pangako. Amen. Laging may pangako ang ating Panginoon. Ano yung unang-unang kautusan na binigay sa atin ng Diyos? Yung kasama siya sa 10 utos ng Diyos, na may kasamang pangako. Di ba? Yung honor your father and your mother. Mababasa yan sa Exodus 20 verse 12. Sabi niya, pag in-honor mo ang iyong mga magulang, iyong nani at tatay, mayroong kaakibat na mahabang buhay. Amen? So, ang Panginoon, mga kapatid, sa bawat commandment niya, laging kaakibat ang kanyang pangako. Na kailanman hindi kanya papayagang mag-isa. Di ba sabi niya, I am with you always, even to the end of the age. Hindi kanya papabayang mag-isa lang. Kahit i-persecute ka ng ibang tao sa pag-share mo lang ng salita ng Diyos, hindi kanya iiwanan at papabayaan. Amen? Amen. So, kung atin lang gagampanan ang pinagkakatiwala sa atin na panawagan ng Panginoon, sa tingin nyo ba, mga kapatid, mayroong silya na magiging bakante? Wala, diba? Pero kita, mga kapatid, nakikita ng ating Panginoon na hindi lahat tayo kumikilos. Kasi kung lahat tayo kumikilos, bawat silya na yan, hindi makikita na bakante. Amen? Walang itim na makikita, kundi puro tao nakaupo dyan. Amen? Kung ang every Sunday lang ay may kagaya ng sa Catholic na may Pope, siguro laging puno ang simbahan. Siguro tayo, hindi nga si Pope, hindi nga ang Diyos ang naandun si Pope pa lang yun. Pero tayo mga kapatid, ang Diyos ang naandito. Hindi ba sobrang nakaka-ashame, na sobrang nakakapanghina ng puso? Na doon, tao lang yun nagkakasala din. Sabi nga, nakakatuwa naman na siya mismo, kasi sobrang nakikita niya sa Pilipino ang pagsamba na halos siya na sinasama. Lagi niya sinasabi, it's not me, it's about Jesus. Sabi niya, ang dala ko dito ay hindi ako, kaya pinatanggal niya yung mga tarpaulin sa Tacloban. Kasi lahat ng makikita mo sa bawat kanto sa Tacloban, mukha niya. Kaya ayaw niya yon.
Ganun ang gusto yung iparanas ng ating Panginoon sa atin. It's not about you. It's about Him. It's about Jesus. Kaya sa pag-share, hindi po ang pag-share, hindi ikaw. Hindi ikaw dapat yung makita. Dapat si Jesus ang makita sa buhay mo. So that wala kang hirap para mag-share. Sabi nga, di ba, ang pinaka-best version ng ating Biblia ay ang buhay mo na binago ng Diyos. Kasi kung yung Biblia hindi nagkaroon ng kaganapan sa buhay mo, walang epekto yan sa'yo. At hindi yan buhay na kumilos. Pero the fact na kumilos yung salitang yan sa buhay mo, buhay yan. Dahil nagkaroon ng kaganapan sa atin. Amen? Nandito tayo, nakakilala tayo sa ating Panginoon, pero hindi po yung natatapos sa ating pagkakilala. Hindi natapos na tayo ay na-sharean. Yung bang na-sharean tayo, tumigil na yung nag-share sa atin. Di ba hindi? Narating nga tayo narating nga kayo Kung tumigil siguro sa pastora yung pag-share, halimbawa nung nag-start yung Rema Word of God Church sa Pandakan, nakakuha na siya siguro ng 50 na miyembro, ay tama na yun. Tama na yung aking na-sharean. Sa tingin niyo ba, magiging ganito tayo? Di ba hindi? Dahil hindi tumigil, hindi nawala yung apoy na yon sa puso ni pastora. Eto po tayo. Nag-e-expand. Dati, nangungupahan lang tayo sa Maynasida, pero ngayon, meron na tayong AM service, PM service, meron na tayo sa Isabela, meron tayo sa Baligatan, at magkakaroon pa tayo sa iba't ibang area kung ang bawat isa sa atin ay gagampan sa panawagan ng ating Panginoon. Amen! O nangangailangan po ng workers sa Isabela, ha? By the way, tayo po ay kailangan doon yung sino mang gustong magtalaga at tayuan ang panawagan. Nangangailangan po tayo ng workers sa Isabela. O plugging yan, ha? Amen! So, submit to God's rule. There are a number of person nagkakaroon ng problema pagdating sa word na submission. Lalo-lalo na yan, makikita mo yan sa mag-asawa. Diba? The word submit is parang ang tingin nila, pag nag-submit ako, mas mababa ako sa kanya kasi nagsasubmit ako. Lalo na't pag ang mag-asawa ay halimbawa sa mag-asawa, medyo mas strong ang babae at medyo hindi naman under yung lalaki, pero medyo siya yung tahimik at siya yung finish ang kilos, pero yung babae medyo strong. Sa tingin nyo ba, mahirap mag-submit ang isang babae? Hindi po. Akala lang natin minsan, ang hirap mag-submit. Pero kung susundin natin ang salita ng Diyos, napakadaling mag-submit sa ating mga asawa. Amen? Amen, Nancy, di ba? Ang dali lang, di ba, Meng? Dito po kasi sa church, nasabihan na daw mga strong ang babae, pero hindi po nila nakitaan na ang aming mga asawa ay under sa amin. Amen. Mas umaangat ang ating mga lalaki dahil ang ating mga kababaihan dito ay fully submitted sa kanilang mga asawa. Amen. So yun po ang susi. Minsan nahihirapan ang mga tao na mag-submit kasi feeling nila, mas mababa sila dun sa taong pagsasubmitan nila. For example, sa cell group, na-assign na ng cell leader na sa tingin ng cell member, mas magaling siya, nagkakaroon ng problema sa pagsasubmit kasi feeling niya, dapat akong cell leader doon kasi mas magaling ako. Pero sa tingin mo ba, pipiliin ka ng Diyos kung ganyan ang attitude mo? Amen? Hindi naman pinipili ng Diyos yung equip na Hindi pinipili ng Diyos yung magagaling na. Ang pinipili ng Diyos yung may tamang puso. Amen? Hindi porket magaling ka, ikaw ng leader. Amen? Kasama yan. Kung totally ka, surrender sa Panginoon, yung iyong pagiging humble ay lagi mangingibabaw. Mas masaya ka kung may ibang taong aangat. Mas masaya kung may ibang taong makikita ang kanyang mga accomplishment. Kung ikaw ay fully surrender. Hindi ka magkaroon ng inggit dahil alam mong dadating din ang time mo, ikaw sa iyo din naman mangyayari yon. Amen? Kaya minsan, ang problema sa pagsasubmit is yung pride. Dahil feeling mo, mas magaling ka, nahihirapan kang mag-submit. Amen. Kaya doon, nagkakaroon ng problema sa submission. Kagaya yung sinasabi sa Ephesians, wag na nating basahin yung Ephesians 5:21-33, tungkol ito sa mag-asawa, na dapat, ang inuutos doon is,
Wives, submit to your husband, and husband, love your wives. Bakit kaya ganun ang utos sa lalaki, no? Diba? Mahalin lang tayo. Hindi ba tayo kamahal-mahal? Amen. So, ganun po, kagaya ng ating Panginoon, ganun dapat siya nag-head sa ating family. At dapat lahat ng sinasakupan ng head na yon, ng tatay na yon, fully nagsasamit so that ang blessing ng Panginoon ay dadaloy sa ganong tahanan. Amen. So, ganun, yan ang medyo question sa atin sa bang Kristiyano yung mag-submit. Pag nakikita natin medyo mas angat ka doon sa taong nilalagay sa yung leader, nagkaroon ka ng kaunting problema dahil feeling mo, bakit ganun? Mas magaling naman ako. Pero mga kapatid, sabi ko nga, sa tingin mo, ilalagay ka kaya ng Diyos kung kung ganyan ang tibok ng puso mo. Mas gusto ng Panginoon. Mas iaangat pa nga niya ang taong walang alam, pero grabe namang submissive ang puso kaysa sa taong magaling, pero sobra namang proud. Diba? Kaya iingatan natin mga kapatid, hindi porket talented ka, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, magaling kang magsalita, ikaw ang ilalagay dyan, ikaw ang itatanghal ng Diyos. Ang tinitingnan pa rin ng Panginoon, ang puso natin. Napaka-importante ng kalagay ng puso natin. Because lahat ng talent ma-acquire kung gusto ng ating Panginoon. Pero yung attitude ng puso mo, ikaw lang makakapag-desisyon yan. Because yung pagbabago ng puso mo is your act of worship unto God. Ikaw mismo, decision mo yan eh. Pinili mong maging ganito ang attitude ng puso mo. Hindi ipipilit sa'yo ng Diyos. Kaya pag ginawa mo yon, sobrang kagalakan ang maranasan ng ating Panginoon. Because you choose to worship Him. Dahil nagbago ka ng attitude, nagbago ka ng puso mo. Meaning, yung salitang tinatanggap mo, fully ka nagsasubmit sa salita ng Diyos. Amen. So means, the word submit means, pinipresent mo. Pino-forward mo, tinetender mo, pinopropose mo, ino-offer mo, sinasuggest mo kung ano man ang meron ka sa buhay mo. Binibigay mo at ipinagkakaloob mo sa ating Panginoon. Amen? So, the idea of God's rule speaks of God's regime, God's power, God's control, God's leadership, God's reigns, God's government, God's management, and God's administration. Meaning, ibig sabihin, pag pinagsama mo po yun mga kapatid, submit to God's rule means that we present ourselves, we put ourselves, we offer ourselves, and we surrender ourselves to God's power, to God's control, to God's leadership, to God's reign, and to God's government. Diba? Ganun eh. Ibig sabihin, kung ano ang meron ka, kung ano yung meron sa puso mo, at kung ano ang nais mo niya, buong puso mo ang pinagkakalob, so that ang kaharian ng Diyos ang maghari sa iyo. Kung ano ang kapangyarihan ng Diyos ang maghari sa iyo. Iso-surrender mo yung sarili mo so that ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan sa buhay mo. Amen? Kasi yun lang po ang susi mga kapatid. Para ma-fulfill natin yung mandate na binigay sa atin, ibibigay natin ang ating sarili. I-present natin, i-submit natin ang ating sarili so that yung God's rule ay maghari sa bawat isa sa atin. So that yung God's power and God's kingdom ay magkaroon ng manifestation sa buhay natin para hindi tayo magkaroon ng hirap na ipalaganap yung mandate na yan. Amen? Isishare ko sa inyo yung kwento doon sa nangyari sa Hagay. Amen? Buksan natin ang ating Bible sa Hagay 1:1-7. In the second year of King Darius, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, Thus speak the Lord of hosts, saying, These people says, the time has not come, the time that the Lord's houses should be built. Amen.
Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, "It is time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins. Now therefore, thus says the Lord of hosts, surrender your ways." Sabi niya, "You have sown much and bring in little. You eat, but do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earn wages to put into a bag with a hole. Thus says the Lord of hosts, consider your ways." Ito po yung nangyari sa panahon ni Haggai, na kung saan ang mga tao doon ay magbibuild dapat ng temple. Ang kanilang layunin ay makapaggawa, ma-rebuild yung nasirang temple ng ating Panginoon. Actually, the people had correctly laid the foundation, pero unti-unti nawawala yung kanilang sigla, nag-fade yung kanilang enthusiasm. Ano ang nangyari nung panahon na yun? Because yung kanilang priority na mix up na. Amen? Nagkaroon na ng mga kanya-kanyang priority ang bawat isa. Umpisa, maganda ang plano nila na i-rebuild yung temple. Meron silang isang layunin. Meron silang isang adhikain na may rebuild yung temple. Pero unti-unti, nag-fade yung kanilang sigla na i-rebuild yung temple. Ano ang nangyari? Bakit nawala yung kanilang intention? Bakit nag-fade yung kanilang intention? Bakit nagkaroon ng kanya-kanyang priorities ang mga tao? Sabi nga na, for over a decade, had been abandoned. Na-abandon actually yung plano. Nang dumating, nung kinausap ng Diyos, sa pamamagitan ng ating propeta na si Haggai, sabi niya dito, this is a call to recommitment. Kaya sabi niya, nung sa mababasa natin, na sinasabi sa verse na yun, you have planted much, but harvested little. Their crops fail, meaning lahat ng ginawa nyo, kahit anong pagpupursigi, naging unsuccessful, naging disastrous, naging crash. Kasi may kanya-kanya na kayo. Hindi na tayo united, sabi ni Haggai. Kumakain ka, pero bakit hindi sapat? Bakit may nagugutom? Nagkakaroon ng hungry, nagkakaroon ng starving, nagkakaroon ng kawalan. Dahil hindi nga united. Amen? Umiinom ka, pero lagi kang guto, lagi kang uhaw. Hindi ka nabubusog, hindi ka nagkakaroon ng kasapatan because the people are misled, the people are duped, the people are deceived. Amen? Naglalagay kayo ng damit, pero hindi kayo nawawarm. Lagi kayong giniginaw because the people are damaged. The people were damaged. The people were blemished. The people were imperfect. Amen? Kumikita sila, trabaho sila ng trabaho, nag-earn sila ng wages, pero bakit parang ang bulsa nila ay butas? Laging pagdating ng sweldo, 15 pa lang ngayon, bukas, mangungutang na sila. Because they were swindled, they were cheated, they were defrauded, and they were ripped off. Dahil nagkawatak-watak sila. Amen? Dahil nagkulang sila ng isang adhikain, nagkulang sila ng pagsasabit sa ating Panginoon. Amen? So yun po mga kapatid, kung tayo ay mayroong pagkakahiwatak-watak, even sa ating family, pag walang submission ang mga anak, walang submission ang asawang babae sa asawang lalaki, ganyan po ang mangyayari sa atin. Kumakain tayo pero hindi sapat ang kinakain. Nadadamitan tayo pero lagi tayong giniginaw. Kumikita tayo ng pera, pero parang laging butas ang ating bulsa because walang submission sa pamilya. Yan sinasabi ni Haggai nung nangyari nung kapanahonan na yon. Because nagkanya-kanya sila. Hindi sila nag-submit. Kasi ang layo na i-rebuild yung temple, nawala sila, nagkaroon sila ng kanyang-kanyang priority. Sabi nga sa atin, the success of the church to fulfill the Great Commission lies in servant leadership. Nakabatay po sa atin, ang ikaka-successful lang ating simbahan ay nakabatay sa bawat sa atin. Kung isa lang ating layunin, hindi po natin pwedeng sabihin, layunin lang yan ni Pastora Ces.
yung ipalaganap, yung gawin yung mandate. Kung siya lang po, hindi po niya kakayanin. Kailangan po niya tayong lahat. Amen? Sabi nga ni Bill Hybels sa kanyang isa sa preaching, when God wanted His people delivered from an oppressed Pharaoh, He used a leader named Moses. When He needed Jerusalem to rebuild the wall, He used a leader named Nehemiah. When He wanted His people to experience a golden era, He used a leader named David. When He wanted to build a temple, He used a leader named Solomon. When He needed a prophet, He used a leader named Isaiah. And when He needed a fearless church planter, He used a leader named Paul. Sa ating Sarema, ikaw po ang kailangan. Hindi po si Pastora Ces lang ang tinawag. Hindi si Pastor Aya, hindi lang po ako, hindi lang po ang lahat ng kapastoran. Tayo pong lahat ay gagamitin ng Diyos para sa ating iglesia. Amen. May mga specific tayong calling. Pero kung gagampanan natin ang bawat specific calling na nakalagay sa atin, magiging successful po at magiging malawak po. Magiging pong marami pong tayong kalulumang madadala sa ating Panginoon. Ang hindi po layunin ng ating iglesia ay mapalaki ang membership, dumami ang ating member. Hindi po yan. Ang totoong layunin ay ipalaganap ang salita niya. At doon sa pinag-share ng mga tao, sila mismo ang hahanap sa ating iglesia. Amen? Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat nagdidili-dali lang sa ating pwesto. Na kontento na tayo, nasisimba lang every Sunday, every cell meeting, na andun tayo. Sasabihin nyo, hindi naman ako nagkukulang, ginagampanan ko. Pero mga kapatid, para yun sa sarili, paano para sa kaharian ng Diyos? Meron kang panawagan. I-fulfill yung mandate. Amen? Kailangan nating gampanan at gawin ang panawagan na binigay sa bawat sa atin. Napaka-importante ng pagsasambit sa ating Diyos. Hindi natin kayang fulfill ang lahat ng bagay. Hindi natin kayang gampanan yung panawagan ng Diyos sa atin. Kung hindi tayo fully surrender sa ating Diyos. Kung meron tayong mga hinuhold pa sa paglapit sa Panginoon, hayaan nating mawasak na yan. Hayaan nating i-break na yan. Dahil pag tayo fully submitted sa ating Panginoon, walang hirap tayong mapufulfill natin ang mandate ng ating Diyos. Lahat tayo ay accountable sa bawat pamilya natin na hindi pa nakakilala. Sa tingin nyo ba, si Pastora ang sisisihin ng Diyos pag may mga kapatid kayo, kaanak kayo na hindi nakakilala? Hindi po. Ikaw mismo ang tatanungin ng Diyos kung anong ginawa mo. Nakakilala ka eh. Naniniwala ba tayo sa sinabi ng Diyos sa Biblia na pag may isang nakakilala sa isang tahanan, di ba lahat makakilala? Kaya dapat din natin i-hold yun. Paniwalaan natin na pag ikaw nakakilala, lahat ng miyembro ng sambahayan nyo makakilala sa Diyos. Dahil yan po ang nais ng Diyos sa atin. Tinawag ka sa pamilya niyo so that ikaw ang maging ilaw at asin ng pamilya na yon. Pero anong ginagawa mo? Tinatago mo yung iyong liwanag. At tinatago mo yung iyong alat. Kailangan po, huwag niyong itago yung liwanag niyo. Hayaan niyo magliwanag so that yung liwanag na yan makita ng inyong mga kaanak. Para sa ganun sila mismo ang lalapit. Ano bang meron itong kapatid ko na to? Anong meron itong kasamahan ko na to na sa trabaho? Bakit ibang-iba siya? Huwag namang mangyayari sa atin, ano ba yan, Kristiyano pa naman. Di ba parang ang pangit? Hayaan natin ang comments sa atin. Ano kaya meron si Meng? Bakit parang gusto ko siyang kasama? Hindi yung, ayoko dyan, Kristiyano yan eh. Di ba nakakalungkot? Magandang doon tayo sa kabilang side na ang sarap kasama ni Marlon, ang sarap kasama ni Nancy. Ano kaya ang meron sa kanya? Di ba nakaka-inspired yung gano'n? Kaya mga kapatid, ang question lang, kaya hindi natin nagagawa, hindi natin na-fully maximize, hindi natin nagagampanan ang panawagan na is because hindi tayo fully submitted sa ating Panginoon. May mga era sa buhay natin na hinuhold pa natin. May mga era sa buhay natin na tayo lang yung nasusunod. Minsan, career.
Minsan, asawa, minsan family, minsan karamihan, finances. Pero kung lahat ng yan, ipagkakatiwala at isusurrender natin sa Panginoon, kaya nating gampanan ang panawagan. At bawat upuan sa tabi niyo, walang magiging bakante. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. 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 Amang Diyos, kami po ay naninigluhod sa iyong harapan, sa iyong presensya, O God. Lumuluhod po kami, Panginoon, na sa mga oras to, O God, kausapin mo ang bawat isa. Na sa mga oras to, Panginoon, hayaan mo, O God, na isuko namin ang mga bagay na hindi pa namin nasusuko sa iyo. Ngayong hapang ito, Panginoon, search our hearts, O God. Saliksikin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa atin. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang mag-dwell sa bawat detalye ng buhay namin. Inaalaw ka namin, Panginoon, na saliksikin ang bawat area na yan so that, Lord, ma-fully submit namin ito sa iyo. Kung may mga areas sa buhay namin na nahihirapan pa kaming isurrender, sa hapong ito, Panginoon, buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo. Buong puso namin ibinibigay ang bawat detalye, bawat area ng buhay natin. Panginoon, ikaw lamang ang higit namin kailangan. May mga bagay na hihirapan kaming isuko. But because, O God, tatayuan namin ang iyong salita. Yung salitang yan na nabuhay sa amin nung kami ay nakakilala sa iyo. Muli, Panginoon, hahawakan namin ang mga salitang yan upang sa ganon, sa bawat area ng buhay namin, ma-surrender namin sa iyo. Sa hapong ito, O God, pinagkakatiwala namin ang bawat area ng buhay namin. Maging ito man, Panginoon, ang aming finances, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming katayuan sa buhay, ang aming career, O God. Ipinagkakatiwala namin po sa iyo at buong puso namin isinusurrender ito sa iyo. Sa hapong ito, Panginoon, ikaw na ang maghari sa bawat isa sa amin. Ang kaharian mo, Panginoon, ang maganap sa puso namin. Sa hapong ito, O God, hayaan ka namin na muli mabuhay at mag-apoy sa bawat isa sa amin. Let your fire ignite in our hearts, Panginoon. So that, Lord, magampanan namin ang panawagan na biginigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa lahat ng tutugon sa panawagan na yan. Sa hapong ito, buong puso kami nagpapasalamat na ang paggampan sa mandate ay ang susi ay total submission sa iyo, Panginoon. Buong puso namin, Panginoon, isinasubmit ang aming sarili, ang lahat ng detalye sa buhay namin, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Maghari ka sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you sa gagawin mo. At alam namin kung kami ay gagampan, kung ang bawat isa ay gagampan sa panawagan na yan, makikita namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa iglesyang ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastora Mabel. Ayan. Lumako naman po tayo sa